Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oging. Taong 1976, Escalante. Noong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang si Oging. Nakatira sila noon sa liblib na lugar malapit sa baryo, gawa ng naroon ang pagmamay-aring lupa ng kanyang mga magulang. Malayo man sa lugar kung saan maraming tao, hindi niya ito alintana. Para sa kanya, mas mainam ng ganoon ang kanilang sitwasyon dahil sa lugar na yon meron silang katahimikan sa kanilang mga sarili. Alam na kasi niya ang pakiramdam ng buhay sa baryo, kaya hindi niya pinangarap ang ganon. Sa lugar kasi kung saan maraming tao, talamak ang gulo at paninira sa mga pamilyang gusto lang ng katahimikan. Marahil ito rin ang rason ng kanyang mga magulang kung bakit pinili ng mga itong manirahan sa liblib. Ayon sa kanya, maliban sa kanilang pamilya, meron pang isang taong nakatira roon. Ilang metro lang ang layo nito sa kanilang tahanan, pero hindi nila yun gaanong nasisilayan. Nag-iisa na lang din sa buhay ang taong yon, at base sa kanyang pagkakaalam, nasa 2 dekada mahigit na itong naninirahan doon. Dagdag pa niya na, kilala ito ng tatay niya, pero napakadalang lang nila rito kung bumisita. Bukod kasi sa marami silang ginagawa, ayaw din ng matanda na palaging may nakikitang tao. Kaya naman lumaki na lang siya at nagkaisip, isang beses niya palang itong nakita. Pagtatapat pa ni Oging na, Anyo ang pangalan nito. Wala silang ideya sa edad, ngunit base sa itsura nito, hindi malabong lagpas 80 anyos na ito. Ilang beses na kasi yung nabanggit ng tatay niya, kaya yon ang pinaniwalaan niya kahit hindi niya pa ito nakikita. Aminado rin siya na gusto niyang masilayan ng matanda, ngunit dahil sa mga kwento ng tatay niya, tila bang unti-unti siyang nagkakaroon ng pag-aalangan. Akala niya hanggang sa paglaki niya hindi niya na yun masisilayan. Pero ilang araw lang ang lumipas pagpasok ng taong ito, nakita niya yung dumaraan tuwing hapon malapit sa gilid ng hangganan ng kanilang bukid. Dire-diretso lang ang paglalakad ng matanda na para bang meron itong hinahanap. Dahil sa pangyayari, agad niya yung ipinagbigay alam sa kanyang ama, ngunit sa halip na usisain ito ang ginagawa ng matanda, nagpatay mali siya ito. Mariin din siya nitong inabisuhan na wag na yung pansinin dahil hindi rin naman yun magtatagal. Subalit nang marinig ni Oging ang sinabi ng kanyang ama, hindi siya sumunod. Naniniwala kasi siya na mayroong malalim na rason ng matanda at kung ano man ito, kailangan niya yung malaman. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy ang palihim niyang pagmamasid tuwing hapon. Ayon sa kanya, nasa ilang araw niyang pagmamasid dito, wala naman siyang napapansing kakaiba. Literal na normal ang ginagawa nito at kapag nakikita naman niya yun ng papauwi na, katakatakang wala itong daladala na kung tutuusin. Bundok ang pinuntahan nito. Alangan namang pumunta lang yun doon para mamasyal, di ba? Hindi ganoon ang pag-uugali ng mga nagkakaedad na, kaya nasisiguro niya na meron ito roong binibisita. Isang hapon, na taong maagang natapos ang kanilang trabaho. Maaga ring umuwi ang tatay niya, kaya siya nalang mag-isa ang naiwan sa bukid para manghuli ng mga manok nila. Kailangan niya kasi yung maikulong dahil kung hahayaan lang niya ito, hindi malabong matuklaw ito ng ahas. Sa pagpapatuloy ng ginagawa niyang pagmamasid, dito niya nasilayan ang matandang naglalakad pababa ng bundok. Kagaya ng palagi nitong ginagawa, kaswal lang itong naglalakad ng walang kahit na anong dala. Ngunit nang akmang lalagpas na ito sa bukid nila, bahagya itong napahinto. Tumingin-tingin yun sa paligid, sabay pasok sa parte ng kanilang lupa kung saan nabubuhay ang daan-daang puno ng kamote. Akala niya mangunguha lang yun doon ng bunga, kasi paglapit nito sa matandang puno,
bigla yung naghukay ng napakabilis. Ngunit habang tumatagal na yon ay kanyang pinagmamasdan, napapansin niya na wala naman yung interes sa mga bunga na nakukuha nito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang may mahugot ito roong isang kristal na may patulis na hugis. Paghawak dito ng matanda, dali-dali niya itong inilagay sa kanyang bulsa, sabay tayo at lakad na para bang wala itong nakuha. Nang masipat naman yun ni Oging, di na siya nagdalawang isip na tawagin ito habang mabilis na hinahabol. Alam niya na isang espesyal na bagay ang nakuha ng matanda, kaya nais niyang malaman kung ano ito at kung saan yun ginagamit. Pagdating naman niya sa hangganan ng kanilang lupa, nasipat niya yung marahang bumababa sa isang matarik na parte ng daan. "Lolo Anyo! Lolo Anyo, sandali lang ho!" Sigaw ni Oging pagsilay niya rito. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung napalingon sa kanya. Subalit imbis na magsalita, bigla nitong ibinaling sa direksyon na kanyang nilalakaran ang kanyang paningin na para bang wala man lang itong narinig. Pag-usad nito, hindi na yon hinayaan ni Oging na mawala sa kanyang mga mata. Basta ang ginawa niya, binuntutan niya lang yon hanggang sa dito niya na makita ang bahay nitong nakatirik sa gilid ng kakahuyan. Lumang-luma na ang bahay, tapos hindi ito gaanong kalakihan. May mga antigo ring gamit sa labas at kapansin-pansin ng malawak at malinis nitong bakuran. May luma ring bakod na napapalibot sa bahay nito, kalakip ng iilang mga halaman na namumuhay sa loob. Pero mas nakakamangha sa lugar na yon ng matanda ay yung puno ng akasya na merong mga nakalaylay na baging na may makikintab na dahon. Parang ginto rin ang kulay ng balat nito at kahit isang dahon, wala siya ritong nakitang nalagas. Matapos naman niya yung masilayan, dito niya nakita si Lolo Anyo na lumapit dito habang hawak ng 2 kamay ang pulang kristal at iba pang mga bato na nakuha nito. Dahan-dahan niya yung inilagay sa maliit na butas na nasa mga ugat. At nung natakpan niya na yon ng lupa, bigla na lamang umuyog ang puno hanggang sa magsilaglagan ang mga dahon nitong kakausbong pa lang. Paglapat naman ng mga dahon sa lupa, isa-isa niya yung kinuha para ipunin. Matapos nun, tsaka pa lamang ito pumasok sa loob. Pagsarado nito ng pinto, naiwan siyang tulala habang pinagmamasdan ng puno. Sa isip-isip niya, hindi ordinaryo ang mga bagay na nakita niya, kaya anuman ito, kailangan niya yung mahanapan ng kasagutan. At ang kasagutang hinahanap niya ay tanging si Lolo Anyo lamang ang makapagbibigay ng linaw. Dala ng kuryosidad, naglakas loob siyang lumapit ng bahay at kumatok. "Tao po! Lolo Anyo, si Oging po ito. Anak ni Gregorio. Yung kapitbahay niyo ho rito." Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman siyang tumahimik at matyagang naghintay sa sagot ng matanda sa kanya. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang bumukas ang pinto ng bahay at kasabay nito ang pagsilay niya sa matanda na kasalukuyang nagdidikdik ng dahon sa may bandang kusina. Ilang metro ang pagitan nito mula sa pinto, kaya hindi niya mawari kung papaano ito nakabalik matapos siya nitong pagbuksan. "Huwag kang humawak sa kung ano-anong nakikita mo rito sa loob ng bahay. Diretso lang ang paglalakad. Iwan mo rin ang iyong tsinelas, sapagkat ang pagpasok niyan sa isang tahanan ay isang malaking insulto para sa mga nakatira." Bungad na wika nito sa kanya habang abala yon sa kasalukuyan nitong ginagawa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali niya yung sinunod. Lahat ng pinag-uutos nito, walang pagdadalawang isip niyang isinakatuparan hanggang sa makalapit na siya rito. Pagharap nilang dalawa, bumungad sa kanya ang maamong muka ni Tandang Anyo at ang napakabango nitong puting buhok.
Ayon kay Oging, na sa tanang buhay niya, yon ang unang pagkakataon na nakalanghap siya ng matandang parang amoy binata. Hindi niya mawari kung papaano ito nangyari. Gayong sa edad ni Lolo Anyo, inaasahan niyang mapanghi ito at amoy lupa na. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang kabaliktaran ang kanyang naranasan. Matapos naman niya yung malanghap, naging komportable siya na ito ay kausap. Noong una wala naman silang pinag-uusapang interesante, ngunit habang tumatagal, dahan-dahan niyang ibinabaling sa kanyang pakay ang paksa ng kanilang pag-uusap. Nang mapansin naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Diretsahin mo na ako, Oging. Alam ko na ang kailangan mo. Pero gusto kong magmula ito sa bibig mo. Maging matapat ka lang at malalaman mo ang totoo. Lolo Anyo, yung nakita ko ho kanina, ano ho ba yun? Tsaka yung puno, bakit yun nalagas kahit walang sumisimoy na malakas na hangin? Kakaiba ho itong lugar ninyo. Parang may mga nararamdaman akong hindi nakikita. Kuryosong sagot naman niya rito. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, dito na ito tumawa ng malakas. At sa kumpas ng kamay nito, lahat ng gamit sa loob ng bahay ay biglang nagsigalawan na parabang meron itong sariling buhay. Unti-unti ring lumiwanag ang buong paligid, buhat sa mga gaserang bigla na lamang nagkaroon ng siga. Agad ding humaplos sa kanyang katawan ng napakalamig na simoy ng hangin na parabang merong yumayakap sa kanya. Pagsilay niya sa lahat ng mga nangyari, dito na siya dahan-dahang nakaramdam ng hiwaga. At sa puntong yon, nakumpirma na niya na yung matanda ay tunay ngang bukod tangi sa kanila. Matapos naman itong ipasilay ni Lolo Anyo, nagpatuloy ito sa pagdidikdik ng dahon habang nagpapaliwanag. Ayon dito, punong-puno ng hiwaga ang mundo at ang mga nakita niya ay isa lamang ordinaryong kaganapan sa mundo ng lihim na karunungan. Dagdag pa nito na, merong rason at dahilan kung bakit niya yon nakita. Oging iho, matagal na kitang pinagmamatyagan sa bahay ninyo. Alam ko na darating ang araw na ito at masaya ko dahil hindi mo ko binigo. Ngayong nagkita na tayo, gusto kong ipaabot sa iyo ang mga bagay na matagal ko nang inaasam mong malaman. Ikaw ang napili ko, Oging, para pumalit sa aking posisyon. At gustuhin mo man o hindi, ito ang nakatadhana para sa iyo. Di mo ito matatakasan kahit na ano ang gawin mo. At ang pagtutol dito, merong kaakibat na panganib, kaya huwag kang magbabaka sakali pa. Tapos na ang panahon mo bilang tao, kaya mula sa araw na ito, masanay ka na sa mga nakikita mo. Wika ni Lolo Anyo. Nang marinig ni Oging ang sinabi nito, bigla naman siyang napailing at bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, napilitan na siyang kumaripas ng takbo. Dala ng takot at pagkagulat, hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa kanilang tahanan para ilahad ito sa kanyang mga magulang. Subalit pagdating niya sa lugar, lahat ng gusto niyang sabihin na may kaugnayan ukol sa matanda, hindi niya kayang sabihin. Tuwing pinagtatangkaan niya ito, bigla na lamang siyang napipipi at nabablangko. Napakahirap para sa kanya na paniwalaan ang ganoong sitwasyon, ngunit wala siyang magagawa dahil ito ay totoong nangyayari sa kanya. Kaya naman nang hindi niya ito masabi-sabi, dito na siya nagdesisyong manahimik. Alam niya na masyado na itong imposible, kaya minabuti na lamang niyang ito ay tanggapin. Hindi nagtagal, nang marindi na ang tatay niya sa pagkakautal-utal niya, bigla itong nagalit. Sinindak na rin siya nito dahil sa matinding pagkairita, buhat sa mga naririnig nito sa kanya. Kaya nang marinig ito ni Oging, agad siyang natahimik. Marami pa sana siyang gustong sabihin,
Pero hindi niya na ito sinubukan. Ramdam na kasi niyang galit na ang tatay niya, kaya di na siya nagpumilit pa. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nagpapahinga na ang kanyang pamilya, may narinig siyang mga kakaibang huni di kalayuan sa pamamahay nila. Yung huning yon, nakakapangilabot pakinggan, animoy isang demonyong umaatungal sa hindi kalayuan. At habang tumatagal, ramdam na ramdam niyang lumalapit ito hanggang sa narinig na niya ang mga yapak nito sa labas ng bahay nila. Hindi yun nag-iisa, at base sa kanyang mga narinig, nasa humigit 10 ang nilalang na umaaligid. Maya-maya pa, biglang binalot ng katahimikan ng paligid kasabay ng pagsimoy ng malakas na hangin. At nung tumila na ito, bigla siyang napabalikwas dahil sa malakas na atungal na nagpataas ng kanyang mga balahibo. Pagtayo niya sa kanyang hinihigaan, dito niya na narinig ang kalampag ng mga ito. Napakarami ng mga nilalang na yon, at base sa kanilang ginagawa, mukhang nagpupumilit silang pumasok. Dala ng pag-aalala, sinubukan niyang alarmahin ang kanyang mga magulang. Ngunit pagpasok niya sa silid nito, nadatna niya yung mahimbing ng nagpapahinga. Yun bang parang wala itong naririnig? Labis itong ikinatakot ni Oging Pinuno. Kaya imbis na manatili pa siya sa loob ng bahay, naghanap siya ng paraan kung papaano niya ito matatakasan. Sa ingay kasing naririnig niya, hindi malabong mapasok na siya nito anumang oras. Kaya naman pagdating niya sa loob ng bahay malapit sa kusina, marahan niyang binuksan dito ang maliit na bintana. At nang masipat niyang walang nilalang sa labas, dahan-dahan siya roong gumapang, sabay karipas ng takbo papalayo. Hindi niya na inisip ang kanyang pamilya. Gawa ng ang buong akala niya, ligtas naman ang mga ito. Ngunit nang medyo makalayo na siya, dito niya nakita ang bahay nila na dahan-dahang winawasak ng mga nilalang. Binalot din ito ng malakas na apoy, kaya sa sobrang pagkataranta, hindi niya maiwasang mapasigaw. "Tay! Nay!" Matapos niya yung gawin, doon niya na nakuha ang atensyon ng mga nilalang na umaaligid. Alam ni Oging na natunugan na siya ng mga ito, kaya naman di na rin siya nagtagal sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, mabilis siyang kumaripas ng takbo, ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman na niya ang paghabol sa kanya ng mga nilalang. At sa loob lamang ng ilang minuto, napaligiran na siya ng mga ito. Hindi naglaon, nang wala na siyang matakbuhan, dito na siya tuluyang nasukol ng mga nilalang. Sa isang kisap mata, lumapag ang mga ito sa harapan niya habang nag-aangil ng malalim. Nanlilisik din ang tingin ng mga ito sa kanya na parabang gustong-gusto na siya nitong sakmalin. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siyang naghanap ng kahoy na pwede niyang gawing sandata. Alam niya kasi na sa pagkakataong yun, wala na siyang matatakbuhan pa. "Sige, lapit! Lapit!" Galit na wika niya sa mga ito habang hawak-hawak ang malaking tipak ng puno na ubod na ng rupok. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang paninindak, bigla itong nagsiatungal kasabay ng buong puwersa nitong pagsunggab sa kanya. At sa sobrang dami ng mga ito, hindi na siya nakapalagpa hanggang sa magkagutay-gutay ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya mawala ng buhay, bigla siyang nagising sa isang napakatinding bangungot. Pagupo niya sa higaan, napagtanto niya na panaginip lang pala ang lahat ng yon. Maya-maya pa, nang akmang babalik na siya sa pagkakahiga, dito niya nakita si Tandang Anyo na naglalagay ng siga sa lampara. "Hanggat hindi mo tinatanggap ang nakalaan para sa iyo, hindi ka titigilan ng mga bangungot. Hininga ng kamatayan ang bangungot, Oging. Kaya kapag palagi mo itong nararanasan, hindi matatahimik ang iyong buhay. Tanggapin mo ang nakalaan para sa iyo. At sa pamamagitan nito,
babalik ang dating ginhawa na hinahanap-hanap mo. Wika ni Tandang Anyo sa kanya. Ang kaso lang, imbis na tanggapin, muli niya itong tinalikuran. At sa pagsapit ng sumunod na gabi, ganun pa rin ang nangyari. 2 buwan niya itong pinagdaanan bago niya tuluyang matanggap ang ibig ng matanda. Ayon sa kanya, tinanggap niya lang ang alok nito nang mamuo na ang matinding takot sa kanyang katawan. Napagtanto niya kasi na wala na siyang mapagpipilian, kaya yun na lang ang natitira niyang pag-asa kung hangad niyang malagay siya sa payapa. Nang marinig naman ito ang kanyang naging pasya, abot langit ang pasasalamat nito sa kanya. Magmula noong nagkaroon na sila ng kasunduan, hindi na nangyari sa kanya ang ganoong uri ng bangungot. At sa loob ng ilang buwang pagsasanay, nalaman niya ang katotohanan sa likod ng tunay na pagkatao ng matanda. Ayon sa kanya, hindi lang pala 80 anyos itong si Lolo Anyo, dahil halos 2 siglo na itong nabubuhay sa mundo. Dagdag pa niya na, punong-puno ng hiwaga ang buhay ng matanda, na halos karamihan nananatili pa ring misteryo kahit nalaman na niya ang katotohanan sa likod nito. Base rin sa kanyang mga nalaman, isang dibinong nagtataglay ng dagta ng buhay si Lolo Anyo. Yun ang rason kung bakit sa kabila ng ganun itong edad, nananatili pa rin itong malakas at hindi mamatay-matay. Nagtataglay din ito ng malalim na karunungan kung saan kabilang sa mga karunungang yon ay ang pamamahala sa mga engkanto maging sa mga demonyong naninirahan sa mundo ng mga tao. Nasa pagitan ng dilim at liwanag ang kapangyarihan nito, kaya kabilang ito sa mga dibino na may natatanging abilidad. Paglilinaw ni Tandang Anyo, alipin niya ang kadiliman kaya hindi nangangahulugang siya ay masama dahil nagagawa niya itong matangan. Para sa kanya, isang kasangkapan lamang ang pagtataglay nito. Nang malaman naman yun ni Oging, mas lalo pa siyang humanga sa abilidad ng kanyang maestro. Paunti-unti, nagkaroon na rin siya ng pagnanais na malaman pa ang iba sa mga abilidad nito. Alam niya na sa pamamagitan ng tangang karga ng matanda, magiging mas malakas siya kumpara sa iba pang mga antingero na sanay na at dalubhasa sa larangang tinatahak niya. Kaya naman sa kakasanay, hindi na niya napansin ang bilis ng takbo ng oras. Basta isang araw nun, nalaman na lang niya na 2 taon na pala ang nakalipas magmula noong sila ay nagkakilala. Bagaman gano'n na katagal ang kanilang pagsasama, nananatiling lihim pa rin ito sa kanyang mga magulang. Yon ang nais mangyari ng matanda, kaya kahit nais niyang ibunyag ang tungkol sa namamagitan sa kanila, pinili niyang ilihim ito. Kampante naman siya noon kahit papaano, dahil subok na niya ang kalibre ng kanyang maestro. Ni minsan hindi rin sumagi sa kanyang isipan na magkaroon sila ng kalaban. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit nang dumating ang araw na yon. Tumungtong ang buwan ng Oktubre, may lumapit sa kanila na kaibigan ng tatay niya. Humihingi yun ng tulong sa tatay niya, gawa ng pinalayas ito sa sarili nitong tahanan. Malabong naging rason kung bakit ito nangyari, pero sa unang tingin ni Oging, alam na niyang may tinatago sa kanila ang pamilyang humihingi ng tulong. Ngunit kahit siya ay nagdududa, minabuti niya na hayaan ng tatay niya na magpasya. Hindi naman kasi siya maaaring makialam, lalo pat usapan yon ng mga matatanda. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, napapayag nito ang kanyang ama. Nang marinig naman ito ng pamilya, walang pagdadalawang isip itong pumasok sa bahay nila. Taus-puso rin itong nagpasalamat habang naghahanap ng kanilang mapagpupwestuhan. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na siya nagkaroon ng mas matinding pagtataka dahil wala itong dalang kahit isang gamit. Kung tunay kasing pinalayas ito, malamang sa malamang may mga bagahe itong dala.
Pero sa puntong yon, wala talaga siyang nakita. Dala ng kuryosidad, naglakas loob siyang lumapit sa lalaki para magtanong. Manong, pasensya na ho sa storbo Pero bakit ho wala kayong dalang kahit ni isang gamit? Hindi naman pwedeng iwan niyo ang mga damit niyo rito, di ba? Lalo na yung mga bagay na matagal niyo nang pinapahalagahan. Medyo nakakapagtaka lang ho kasi sa parte ko Ano ho kaya ang rason ninyo? Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla itong tumahimik sa pagsasalita. Pagtitig nito sa kanya, agad niyang nakita ang pagkurap ng mga mata nitong parang sa buhaya. Nanlilisik din ang tingin nito, tapos yung pagngisi nito parang may ibang ibig. Hindi naglaon. Pagwika naman ng lalaking yon, di siya gaanong nakumbinse sa mga sinabi nito sa kanya. Ang naging rason kasi nito, kesyo marahas ang nagpalayas sa kanila, sinunog nito ang kanilang bahay at kung ano-ano pang rason na wala namang katuturan. Akala ng lalaki basta-basta siya nitong mapapaniwala kagaya ng tatay niya, pero hindi ganon ang nangyari. Kahit kasi pilit siya nitong kinukumbinsi, hindi siya natinag. Alam ni Oging kung ano ang totoo sa kasinungalingan, kaya patuloy niyang pinanindigan ang mga bagay na kanyang nalalaman. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, medyo naaalibadbaran na rin ito sa kanya. Katagalan, nang wala na itong maipalusot, nagdesisyon na itong harapin ang kanyang ama. At kahit anong pagsasalita niya rito, di na siya nito pinakinggan pa. Bagay na kanya namang ikinainsulto. Ngunit sa halip na magwala, minarapat niyang umalis sa bahay nila para i-abiso ito sa kanyang maestro. Alam niya sa mga ganoong pagkakataon, ang maestro niya ang nag-iisang taong dapat niyang lapitan. Maya-maya pa, nang marating na niya ang bahay nito, agad niyang inilahad ang tungkol dito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla na lamang nitong ipinagtapat sa kanya na mga aswang ang pumasok sa bahay nila. Mapanganib ang ganoong sitwasyon dahil anumang oras pwede nitong patayin ang kanyang pamilya. Dagdag pa ng matanda na, posibleng sila ang natipuhan nitong linlangin dahil sa sila lang ang pamilyang nakatira sa ganoong kaliblib na lugar. Pagtatapat pa nito na, sa estado ng kanyang mga magulang, meron na lang siyang 2 araw para ito ay mapalayas o hindi naman kaya'y mapatay. Trabaho mo na yan, Oging. Ikaw na ang bahala sa mga yan. Ako naman tutulong lang kapag nalagay ka na sa alanganin. Naniniwala ako sa iyo. Kaya kahit malalakas ang mga nilalang na yan, mapapalayas mo sila sa pamamahay ninyo. Pero kung may medyo pag-aalangan ka at hindi buong loob mo, ako na lang ang gagawa. Huwag na ho, maestro. Kayang-kaya ko na sila. Hayaan niyo ho. Babalitaan ko na lang ho kayo kapag naramdaman kong nasa mataas silang antas. Maraming salamat sa permiso, maestro. Mauna na ho ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanila. Sumapit ang gabi. Habang nagpapahinga ng tahimik ang kanyang pamilya, maigi siyang nakiramdam sa buong paligid. Puyat na puyat man, hindi siya natulog dahil alam niya na merong mga kalabang nakapasok. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, dito na nagsimula ang pagpaparamdam. Ayon sa kanya, habang tahimik siyang nakikiramdam, may narinig siyang karit ng kuko sa may bandang sala nila. Patungo yun sa silid ng mga magulang niya, kaya naman dahan-dahan siyang tumungo sa may pinto para sumilip sa kung ano ang nangyayari sa labas. Pagdungaw dito ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang nanunuluyan sa bahay nila, na binibiti na ang mga magulang niya habang pilit na hinihigupan ng kaluluwa. Matapos niya yung masilayan, agad niya yung sinigawan hanggang sa magkagulo na sila. Nang magising naman ang tatay niya, agad naman yung binitawan ng lalaki
kasabay ng pagmaang-maangan nito ukol sa mga nangyari. Kesyo, nagulat din sila sa sigaw ni Oging kaya sila lumabas at kung ano-ano pa. Nang marinig naman yon ng tatay niya, agad itong naniwala sa sinabi ng kaibigan nito. Kaya sa bandang huli, siya na naman ang napagalitan. Nakakasama yun ng loob, Pinuno, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Dumaan ang araw na yon, batid niyang hindi ito naapektuhan ng mga usal at tigalpong pinapakawalan niya sa hangin. Tuwing lumalapit din siya rito, parang walang talab ang mga pangontra niyang dala, kaya naman nagpasya na siyang magpatulong sa maestro niya. Pagsapit ng gabi ng 3 araw, habang hindi pa gaanong malalim ang kadiliman sa paligid, magkasama silang lumapit sa puno ng akasya. At kagaya ng una niya itong nakita, naglibing ito rito ng pulang kristal, kapalit ng kakarampot na dahon nito. Pagkakuha naman dito ng matanda, binigyan siya nito ng 5 piraso, sabay abiso sa kanya na sabay-sabay itong nguyain at lunukin. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman niya yung ginawa hanggang sa maramdaman niya ang biglang paglakas ng kanyang katawan. Ganon din ang nangyari sa espiritual niyang kakayahan, kaya naman nagkaroon siya ng lakas ng loob para muling bumalik sa kanilang tahanan upang kaharapin ang mga ito. At para masigurong hindi na siya papalya, sinamahan na siya ng maestro niya. Pagdating nila sa kanilang bahay, bumungad yun sa kanya na kumakain ng kakarampot na kaluluwa ng mga magulang niya. Yung mga kapatid niya noon, matindi na rin ang panghihina, kaya naman ang masipat nila ito, agad na gumawa ng harang papaikot itong si Lolo Anyo. Nang maramdaman yon ng mga nilalang, bigla naman itong umatungal habang mabilis na tumatakbo papalabas. Pagharap nito sa kanila, bigla yung umatungal ng napakalakas, ngunit nang masipat nito ang maestro niya, agad din yung nanahimik. At sa halip na makipaglaban ng mga ito, napilitan itong kumaripas ng takbo papalayo na parabang takot na takot. Pero bago sila makalabas ng harang, bigla na lamang pumutok ang kanilang mga katawan. Lingid sa kaalaman ng mga nilalang na ang paglabas sa harang ng walang pahintulot ay kamatayan ang naghihintay. Dahil sa pangyayaring yon, wala siyang nagawa kundi pagmasdan ng mga katawan nitong nagkalat sa buong paligid. Ayon sa kanya, na sa puntong yon, wala siyang masabi sa ginawa ng matanda. Bagaman normal na sa kanya ang mamangha, hindi niya sukat akalain na meron itong ganoong abilidad. Matapos niya itong maunawaan, mas lalo pa siyang nagmalabis na matuto. At sa loob ng 1 dekada mahigit, Pinuno, napaghusayan ni Oging ang aral buhat sa kanyang mga karanasan. Ngayong pangkasalukuyan, patuloy pa rin silang namumuhay ng magkasama bilang albularyo sa lugar nila. At kagaya ng dati, nananatili pa rin siyang nakatira malapit sa mahiwagang puno ng akasya, kasama si Lolo Anyo, ang dibinong nagtataglay ng dagta ng buhay.